Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-40 kabanata ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal na may pamagat na Ang Karapatan at Lakas. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan, at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Makinig at manood ng mabuti dahil marami kayong matututunan mula sa makasaysayang akdang ito ni Rizal. Simulan na natin. Nagsimula ang pista ng bayan sa pamamagitan ng pagsindi ng mga kuwitis na hudyat ng pagsisimula ng dula. Si Don Filipo ang siyang namahala sa pagdiriwang. Habang nag-uusap sina Teniente at Pilosopo Tasio tungkol sa pagbibitiw ni Teniente sa kanyang tungkulin, dumating ang mga mahahalagang tao sa bayan. Kaya nagsimula na ang palabas na Crispino della Comare. Habang tumutok ang lahat sa dula, lihim namang nakatitig si Padre Salvi kay Maria Clara. Sa kalagitnaan ng palabas, dumating si Ibarra na agad nakatawag ng pansin ng mga pari. Pinakiusapan ng mga pari si Don Filipo na paalisin si Ibarra. Ngunit tinanggihan ito ng Don dahil sa takot na suwayin ang Kapitan General at dahil din sa malaking abuloy na ibinigay ni Ibarra. Dahil dito, umalis ang mga pari sa dula at sumunod din si Ibarra matapos magpaalam kay Maria Clara upang puntahan ang kanyang nalimutang tipanan. Habang patuloy ang dula, dumating ang dalawang Guardia Sibil na inutusan ni Doña Consolacion at ng Alperes na itigil ang palabas dahil sila'y nabubulahaw. Tinanggihan ni Don Filipo ang utos, kaya't nagkaroon ng gulo. Hinuli ng mga kwadrilyero ang dalawang Guardia Sibil at nakarating agad si Ibarra upang hanapin si Maria Clara. Dahil sa galit ng mga kalalakihan, pinagbabato nila ang mga gwardya, ngunit huminahon lamang ang lahat ng mangusap si Elias, na inabisuhan ni Ibarra na wala silang magagawa sa sitwasyon. Nagpatuloy si Padre Salvi sa pagmamanman at nang mawalan ng malay si Maria Clara dahil sa pangitain, si Ibarra ang bumuhat sa kanya. Sa huli, si Padre Salvi ay nagmadali papunta sa bahay ni Kapitan Tiago upang masiguro na ligtas si Maria Clara. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang makita niya ang mga anino ni na Maria Clara at Tia Isabel mula sa labas ng bahay. Umalis na rin siya matapos masigurong wala si Ibarra sa loob ng bahay. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari sa kabanatang ito. Nagsimula ang pista ng bayan sa pagsindi ng mga kuwitis at dula na pinangunahan ni Don Filipo. Dumating si Ibarra sa gitna ng palabas na naging sanhi ng kaguluhan sa mga pari. Tinanggihan ni Don Filipo ang utos ng mga pari na paalisin si Ibarra sa dula. Dahil dito, ang mga pari na lamang ang umalis. Pagkaraan ay umalis na din si Ibarra. Nagkaroon ng kaguluhan nang subukang ipatigil ng mga Guardia Sibil ang palabas sa utos ni Doña Consolacion. Si Ibarra ay bumalik upang siguraduhing ligtas at upang alagaan si Maria Clara matapos itong mawalan ng malay sa gitna ng dula. Mga mahahalagang tauhan, Don Filipo, siya ang nangasiwa sa gabi ng pista at tumanggi sa utos ng mga pari na paalisin si Ibarra sa dula. Ipinakita niya ang kanyang katapatan sa Kapitan General at ang kanyang matibay na paninindigan. Teniente, siya ang tauhang nagbitiw sa kanyang tungkulin, ngunit hindi tinanggap ang kanyang pagbibitiw ng kapitan. Nagkaroon siya ng pag-uusap kasama si Pilosopo Tasio tungkol sa kanyang mga hinaing. Pilosopo Tasio, tagapayo at matalinong tao ng bayan, nagkaroon ng diskusyon kay Teniente tungkol sa kanyang pagbibitiw. Maria Clara, ang pangunahing babaeng tauhan na napansin ni Padre Salvi at iniibig ni Ibarra. Nagpakita siya ng panghihinayang at pag-aalala sa kanyang mahal na si Ibarra. Padre Salvi, isang paring lihim na may pagnanasa kay Maria Clara. Sinusubaybayan niya ang mga kaganapan, particular na si Maria Clara at Ibarra. Ibarra, ang pangunahing tauhan na dumating sa dula at nakatawag ng pansin mula sa mga pari, Tiananay at Marianito. Sila ang mga pangunahing aktor sa dula na Crispino della Comare na naging sentro ng pansin ng mga tao sa bayan. Doña Consolacion, ang asawa ng Alperes na nagreklamo tungkol sa ingay mula sa dula.
Dahilan kung bakit nagtangkang ipahinto ang palabas. Alperes. Siya ang asawa ni Doña Consolacion na pinuno ng mga Guardia Civil. Hindi siya tuwirang nakilahok sa kabanatang ito, ngunit may impluwensya ang kanyang posisyon sa kaganapan. Elias. Siya ang taong nagpaalala sa mga tao na huwag na magpatuloy sa kaguluhan laban sa mga Guardia Civil, na nagpakita ng kanyang malasakit at pag-iisip ng malalim para sa kapakanan ng lahat. Tia Isabel. Siya ang kasama ni Maria Clara sa dula, nagpakita ng pagkabahala at nagdasal nang makita ang kaguluhan. Dumako naman tayo sa tagpuan ng kabanata. Ang kabanata ay naganap sa bayan ng San Diego na may itinatanghal na dula, kung saan ang mga tao sa komunidad ay nagtitipon-tipon para manood. Ang dula ay ginanap sa plaza o malawak na lugar sa isang bayan. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan sa kabanatang ito. Kuwitis. Isang uri ng paputok na umaakyat sa himpapawid at sumasabog na may kasamang liwanag at ingay. Pista. Isang malaking pagdiriwang na may kasamang mga palaro, prosesyon at iba pang aktibidad. Dula. Isang pagtatanghal sa entablado, karaniwang may kasamang mga aktor na naglalarawan ng isang kwento. Kadiliman. Tumutukoy sa kondisyon na walang liwanag, karaniwan sa gabi. Tinyente. Isang opisyal sa hukbo o pulisya. Abuloy, kusang loob na pagbibigay ng salapi o anumang tulong, kadalasan para sa simbahan o sa isang mahalagang layunin. Cuadrillero, isang lokal na pulis o sundalo sa panahon ng Kastila na nagpapanatili ng kaayusan sa mga bayan. At ngayon ay alamin naman natin ang ilan sa mga aral, mensahe o implikasyon na ipinakita sa nobela. Ang tapang ni Don Filipo na ipaglaban ang tama kahit laban sa kagustuhan ng mga makapangyarihang pari ay nagpapakita ng kahalagahan ng paninindigan at katapatan sa tungkulin. Ang lihim na pagmamanman at pagnanasang ipinakita ni Padre Salvi kay Maria Clara ay nagpapakita ng corruption ng moralidad kahit sa loob ng simbahan. Ang gulo sa pagitan ng mga Guardia Civil at mga tagabayan ay sumasalamin sa tensyon at hidwaan sa pagitan ng mga awtoridad at mga mamamayan na isang pangkaraniwang issue sa kolonyal na Pilipinas. Ang pag-aalala ni Ibarra kay Maria Clara at ang kanyang pagsusumikap na protektahan siya ay nagpapakita ng pagmamahal at responsibilidad na dapat taglayin ng isang kasintahan. Ang pagsisikap ni Elias na pigilan ang kaguluhan at ang kanyang pagtulong kay Ibarra ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging mahinahon at makatarungan sa gitna ng kaguluhan. At diyan nagtatapos ang ika-40 kabanata ng Noli Me Tangere, ang karapatan at lakas. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.